Ninakaw nila ang aking katinuan. Habang namimilipit ako sa sakit, humahalakhak ang asawa ko sa yakap ng kanyang kerida sa kabilang kwarto. Ikulong na ang baliw na yan, utos ng malupit kong biyenan. Pero nagkakamali sila. Mula sa abo ng aking pagkadurog, babangon ako para bawiin ang aking anak. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang inang walang kinatatakutan? Paano ko sisimulan ng pagganti? Siguraduhin mong malakas ang epekto ng gamot na yan. Kapag nanganak siya, diretso na siya sa mental hospital at wala nang makakapigil sa atin. Ang malupit at malamig na tinig na yon ay nagmula kay Doña Elvira. Sa labas ng pinto ng aklatan, natigilan si Laya. Ang mainit na tiyaang maingat niyang tinimpla para sa asawang si Rafael ay tila nawalan ng init, subalit ang singaw nito ay patuloy na pumapaso sa kanyang mga nanginginig na daliri. Ginawa niya ito dahil alam niyang pagod ang asawa sa trabaho, dahil gusto niyang ipadama ang kanyang pag-aaruga. Ngunit ang pabuya sa kanyang wagas na pagmamahal ay isang patalim na direktang itinarak sa kanyang likuran. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Laya. Nanikip ang kanyang dibdib na tila may isang mabigat na batong dumagan sa kanyang paghinga at unti-unting dumudurog sa kanyang buto. Nais niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit, ngunit umuurong ang kanyang dila at tanging pait ang naiwan sa kanyang lalamunan. Ma, paano kung may makahalata? Boses iyon ni Rafael. Ang tinig ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar, ngayon ay puno ng duwag na pag-aalinlangan. Hindi nag-aalala ang lalaki para iligtas ang buhay ng kanyang mag-ina, kundi nag-aalala ito para protektahan ang sarili nitong kasalanan kung sakaling mabuko ang kanilang plano. Isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elvira bago ito sumagot ng puno ng paghamak. Ipinagmalaki ng matanda na ang babaeng iyon ay isang ulila na walang pamilyang babalikan, kaya walang sino man ang magtatanong kahit mabulok pa ito sa loob ng asilo. Ginamit pa ng kanyang biyenan ang utang na loob bilang sandata, na tila isang napakalaking pabor ang pagpapakasal ni Rafael sa isang hamak na probinsyanang katulad niya. Bago pa man makahinga si Laya mula sa pagkawasak ng kanyang puso, bumukas ang pinto ng lihim na silid na konektado sa aklatan. Lumabas doon si Stella, ang maganda at maamong profesional na nutritionist na kinuha mismo ni Elvira upang mag-alaga umano sa pagbubuntis ni Laya. Wala ang formal nitong uniforme. Sa halip, malambing itong yumakap mula sa likuran ni Rafael, iginuhit ang mga daliri sa dibdib ng lalaki at iginawad ang isang malalim na halik sa leeg nito. Darling, nainip na ako. Kailan ba talaga mawawala ang baliw mong asawa? Gusto ko na tayong magsama nang malaya kasama ang magiging anak natin. Ang malagkit na tinig ni Stella ay tila asidong sumunog sa natitirang katinuan ni Laya. Kusang bumuka ang mga labi ni Laya, ngunit walang salitang lumabas mula sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang napaatras habang ang mga alaala at hinala ay nagsimulang magdugtong-dugtong sa kanyang isip. Ang mga bitaminang iniinom niya araw-araw at ang mga pampalakas na pilit ipinapainom sa kanya ni Stella sa ngalan ng pag-aalaga ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan sa kanyang paningin. Nakaramdam siya ng matinding takot at pagkalito na para bang unti-unti niyang nawawala ang tiwala sa sarili niyang pag-iisip. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang ibabang labi habang pilit niyang pinipigilan ang pagyanig ng kanyang katawan at emosyon upang pigilan ang pag-alpas ng isang nakakabinging pag-iyak na maaring magbuko sa kanyang kinaroroonan. Mabilis subalit maingat siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid, iniiwasang lumikha ng anumang kaluskos na makakapagpukaw ng atensyon ng mga halimaw na nag-uusap sa aklatan. Nang makapasok, isinandal niya ang kanyang nanghihinang katawan sa malamig na pinto at napapikit ng mariin. Tiningnan niya ang sarili
sa malaking salamin ng cabinet. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay nanlalalim at puno ng takot. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang masayang asawang naghihintay ng kanyang panganay. Siya ay isang biktima ng pinakamalupit na pagtataksil ng mga taong itinuring niyang pamilya. Dahan-dahang naglakad si Laya patungo sa kuna ng sanggol na inihanda niya noong mga nakaraang buwan. Kinuha niya ang isang maliit na medyas na kulay dilaw, isang gansilyong hindi pa niya natatapos gawin. Mahigpit niya itong niyakap at idinikit sa kanyang nagdurugong puso. Isang mainit na luha ang pumatak, tuluyang bumasa sa malambot na sinulid na gawa sa kanyang mga pangarap. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na palad sa kanyang umbok na sinapupunan na may 6 na buwang gulang na sanggol. Hindi na siya maaaring maging mahina. Kailangan niyang mabuhay, hindi para sa sarili, kundi para sa inosenteng kaluluwang umaasa sa kanya. Habang nag-uunahan ang mga nagbabagang luha sa kanyang mga pisngi, isang mahinang pagkatok ang umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Sinusundan ng isang boses na nagpapanggap na nag-aalala at malambing. Ate Laya, oras na po para sa bitamina ninyo. Buksan niyo po ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Laya. Ang tinig ni Stella ay tila tawag ng kamatayan na umaaligid sa kanyang silid. Tinitigan niya ang nakasara at madilim na pintuan habang ang kanyang nanginginig na kanang kamay ay dahan-dahang dumampot sa matalim na panungkit ng papel na nakapatong sa mesa. Paano siya makakaligtas sa lason kung ang mismong nagbibigay nito ay nasa labas lamang ng kanyang silid, nakangiti at naghihintay na siya ay tuluyang mabaliw? Inilalim ni Laya ang matalim na panungkit sa ilalim ng makapal na unan. Pinilit niyang kalmahin ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Nilunok ang pait at takot na namumuo sa kanyang lalamunan bago niya pinihit ang busol ng pintuan. Isang matamis, subalit mapagpanggap ng ngiti ang sumalubong sa kanya. Hawak ni Stella ang baso ng tubig at ang maliit na pildoras na kulay dilaw. Tinitigan iyon ni Laya, batid na ang bawat butil niyon ay unti-unting lason para sa kanyang isipan at sa kanyang anak. Ate Laya, you need to take your meds na para maging healthy si baby at mawala na ang stress mo. Malambing na wika ni Stella, subalit sa likod ng maamong muka ay naroon ang nakatagong tuwa ng isang ahas. Dinampot ni Laya ang gamot at inilagay sa kanyang bibig. Subalit sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw ng kanyang dila, ay itinulak niya iyon sa ilalim ng kanyang ngipin. Lumagok siya ng tubig at nagpanggap na nilunok ang pildoras, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko upang itago ang nag-aapoy na puot. Kasabay niyon ay ang pagpasok ni Rafael sa silid. Lumapit ang lalaki at ikinawit ang mga braso sa baywang ni Laya. Iginawad ang isang halik sa kanyang noo. Babe, how are you feeling? Nag-take ka na ba ng vitamins mo? Nag-aalala na kami ni Mama sa mood swings mo lately, wika ni Rafael. Sa sandaling lumapit ang lalaki, isang banyagang halimuyak ng mamahaling pabango ang sumuot sa ilong ni Laya, isang amoy na hindi kailanman naging kanya. Sa kabila ng tamis ng mga salita ni Rafael, ang bawat kataga nito ay tila tinik na bumabara sa kanyang pandinig. Nanigas ang katawan ni Laya sa yakap ng lalaki. Sa kwelyo ng polo ni Rafael, bahagyang nasilaya ni Laya ang isang maputlang bahid ng mapulang kolorete, isang ebidensya ng katataksilan na mas masahol pa sa kamandag. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad sa tindi ng pagkamuhi, at ang kanyang dibdib ay kumulo sa nag-aalab na pait na pilit niyang ikinukubli. Opo, Rafael, inom na ako ng meds. Mahinang sagot ni Laya. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses upang hindi ito mabasag. Nang sa wakas ay iwan siya ng dalawa, mabilis na nagtungo si Laya sa loob ng banyo. Doon ay iniluwa niya ang pildoras na kanina pa nakatago sa ilalim ng kanyang dila. Pinanood niya ang pag-agos ng tubig sa lababo na tila doon ay kasamang inaanod ang huling bahagi ng kanyang pagtitiwala. Ang bawat patak ng tubig ay nagpapaalala sa kanya na wala na siyang ibang masasandigan
kundi ang kanyang sarili. Pagbaba niya para sa hapunan, ang kapaligiran sa silid kainan ay puno ng mapagpanggap na katahimikan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang pinggan ay tila mga hudyat ng digmaan para sa kanya. Si Doña Elvira, na may suot na maskara ng isang mapagmahal na biyenan, ay maingat na naglagay ng ulam sa pinggan ni Laya, habang ang kabilang kamay nito ay may hawak na telepono. Kausap nito ang isa sa kanyang mga amigas at doon ay muli niyang sinimulan ang masamang chismis. Poor Laya, she's having hallucinations again, Mare. Mabuti na lang at nandito kami para alagaan siya. Malakas na wika ni Elvira habang nakatingin ng matalas kay Laya. Ang mga salitang iyon ay tila mga latigo na humahagupit sa dangal ni Laya. Kumuyom ang kanyang mga palad sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling balat hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang hapdi. Ngunit sa halip na sumagot, nanatili siyang tahimik at nakayuko, hinahayaan ng mga ito na maniwala sa kanilang sariling kasinungalingan. Kailangan niyang maging matatag, kailangan niyang maging isang mahusay na artista sa sarili niyang trahedya. Pagkatapos ng hapunan, nang masiguro niyang abala ang lahat, muling pumasok si Laya sa kanilang silid. Ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap ng anumang ebidensya. Habang dahan-dahang binubuksan ang drawer ng lamesa ni Rafael, natagpuan niya ang isang itim na folder. Sa loob nito ay ang mga dokumento tungkol sa kanilang mga ari-arian at ang mga balak ni Rafael na ilipat ang lahat ng ito sa ilalim ng pangalan nito at ni Stella. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Ang bawat pintig ay tila isang babala na baka siya ay mahuli. Hinaplos niya ang kanyang malaking tiyan. Ang bawat galaw ng sanggol sa loob ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malamig at matinding determinasyon. Ngunit bago pa man niya maisara ang folder, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ano ang hinahanap mo dyan, Laya? Ang boses ni Doña Elvira ay pumuno sa silid, kasing lamig ng yelo at kasing talas ng isang patalim. Ang malamig na tinig ni Doña Elvira ay tila isang palasong tumarak sa likod ni Laya. Dahilan? Upang pansamantalang huminto ang daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Dahan-dahang binitiwan ni Laya ang mga dokumento, hinayaang bumagsak ang mga papel sa sahig na tila mga tuyong dahon sa gitna ng taglagas. Pilit niyang pinakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay at hinarap ang matanda nang may mga matang puno ng kalituhan at luha, isang anyo ng kahinaang alam niyang pagpipistahan ng malupit na biyenan. Mama, hinahanap ko lang yung wedding ring ko. I can't find it. Parang naiwala ko yata. Pabulong na wika ni Laya, habang ang kanyang boses ay sadyang ginawang paos at puno ng pangamba. Nagsimula siyang maghalungkat sa ibabaw ng mesa nang walang direksyon. Itinatapon ang ilang panulat at maliliit na bagay upang magmukhang lito at desperada. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elvira habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at mapanuri. Lumapit siya kay Laya at hinawakan ng mahigpit ang baba ng manugang. Itinaas ito upang piliting makipagtitigan sa kanya. Sinabi ng matanda na sadyang nawawala na ang katinoan ni Laya at hindi na nakapagtatakang pati ang pinakaimportante nitong hiyas ay malilimutan na kung saan inilagay. Binitiwan niya ang mukha ni Laya. Nang may pandidiri bago ito tumalikod at lumabas ng silid, iniwan ang manugang na tila isang basahang itinapon sa sulok. Nang masigurong wala na ang matanda, mabilis na tinahak ni Laya ang kanyang kama. Mula sa ilalim ng makapal na kutsyon, kinuha niya ang isang lumang telepono na matagal na niyang itinago. Ang huling linyang nag-uugnay sa kanya sa labas ng malaimpyernong pamamahay na yon. Sa pamamagitan ng mga nanginginig na daliri, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang kaisa-isang kaibigang si Cecilia. Isang maikling pagsusumamo para sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang dinadala. Hindi nagtagal at dumating si Cecilia sa harap ng malaking tarangkahan
ng mga De Leon. Subalit tila isang kuta ng mga kaaway, hinarangan siya ng mga armadong gwardiya sa utos ni Doña Elvira. Lumabas si Stella mula sa loob, may dalang payong at isang nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang pagpupumilit ni Cecilia. Sinabihan ni Stella ang kaibigan ni Laya na umalis na dahil hindi kailangan ng pamilya ang mga taong mula sa mababang uri na magdadala lamang ng dumi sa kanilang tahanan. Mula sa kanyang balkonahe, tanaw ni Laya ang pang-aalipustang nararanasan ng kanyang kaibigan. Alam niyang kailangang makarating ang kanyang mensahe. Kinuha niya ang isang lumang bola ng tenis mula sa gilid ng silid. Binutas ito ng bahagya gamit ang gunting at isinilid sa loob ang isang piraso ng papel. Sa liham na yon ay nakasulat ang 4 na salitang magbabago sa lahat. Tulong. Gusto nila akong patayin. Habang nagkakagulo sa ibaba dahil sa pakikipagtalo ni Cecilia, buong lakas na inihagis ni Laya ang bola patungo sa malalagong damo malapit sa paanan ng kanyang kaibigan. Nakita niya ang mabilis na pagdampot ni Cecilia sa bola bago ito tuluyang itinaboy ng mga gwardya. Ang panandaliang pagtatama ng kanilang mga mata ay nagbigay kay Laya ng isang mainit na bugso ng pag-asa sa gitna ng malamig na kawalan. Bumalik si Laya sa loob ng kanyang silid. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok dahil sa kaba at kagalakan. Ngunit ang munting liwanag ng pag-asa ay tila biglang inihipan ng malakas na hangin nang makita niya ang kanyang pangunahing telepono na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Ang screen nito ay biglang nagliwanag at doon ay nakita niya ang isang maliit at kumukurap na icon ng tracking software na aktibo. Napagtanto ni Laya na ang bawat hakbang niya, ang bawat bulong, at ang bawat lokasyong pinupuntahan niya sa loob ng bahay ay direktang nakikita at naririnig ni Rafael mula sa malayo. Ang kanyang tanging sandata ng komunikasyon ay isa palang matalas na tiktik na nakatitig sa bawat galaw ng kanyang mga labi. Sa gitna ng katahimikan ng silid, tanging ang sariling mabilis na paghinga ni Laya ang naririnig, habang ang kaisipang wala siyang ligtas na sulok ay unti-unting lumalamon sa kanyang natitirang tapang. Sino nga ba ang maaari niyang pagkatiwalaan kung ang mismong anino niya ay pag-aari na ng kanyang kaaway? Ang bawat hakbang ni Laya sa makintab na sahig ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog na handang mabasag sa anumang sandali. Matapos matuklasan ang tuso at malupit na pagmamanman ni Rafael sa kanyang telepono, ang bawat hininga niya ay naging isang kalkuladong galaw. Ang mansyong dati ay itinuturing niyang tahanan ay naging isang malamig na hawla kung saan ang mga dingding ay tila may mga mata at ang bawat anino ay tila nakikinig. I invited Dr. Kian Cruz to assess your condition, Laya. He is the best in his field at sigurado akong matutulungan kanya sa mga hallucinations mo. Ang boses ni Doña Elvira ay pumuno sa sala, puno ng pekeng pag-aalala na tila isang pait na binalutan ng asukal. Pumasok ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang, nakasuot ng formal na damit at may dalang itim na bag. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang mababakas na emosyon at ang kanyang mga mata ay tila na naliksik sa bawat sulok ng pagkatao ni Laya. Si Dr. Kian Cruz ay tumayo sa gitna ng silid habang sina Rafael at Elvira ay naupo sa magkabilang gilid ni Laya, tila mga buwitreng naghihintay ng pagkakamali ng kanilang biktima. Nagsimula ang pagsusuri sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang bawat tanong ni Kian ay tila isang pagsusulit na binuo upang bitaguin ang katinoan ni Laya. Sumasagot si Laya ng may panginginig sa boses, ginagamit ang kanyang natitirang lakas upang magpanggap na isang babaeng nalilito at balisa. Ikinukwento ni Rafael ang mga gawa-gawang senaryo ng kanyang pagwawala. Habang si Laya ay nakayuko lamang, hinahayaan ang mga luhang pumatak sa kanyang nanginginig na mga palad. I need to check her physical reflexes if you don't mind. Seryosong wika ni Kian habang lumalapit kay Laya.
Hinawakan niya ang kamay ng babae upang pakiramdaman ang pintig ng pulso nito. Sa sandaling iyon, nang ang mga balat nila ay magdampi, naramdaman ni Laya ang isang pagkakataon. Habang nakatuon ang pansin ng kanyang mga kaaway sa bawat salitang bibitawan ni Kian, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Laya sa loob ng palad ng doktor. Sa pamamagitan ng banayad at maingat na pagtapik, isinagawa niya ang hudyat ng saklolo na SOS. Tatlong mabilis na pagdiin, tatlong mahahabang pisil, at muling tatlong mabilis na pagtapik sa gitna ng palad ni Kian. Saglit na napatigil ang doktor. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap. Isang mabilis na pagbabagong hindi napansin ni na Rafael dahil sa abala nila sa pagpapakitang tao. Tiningnan ni Kian si Laya ng diretso sa mga mata at sa lalim ng tingin na iyon, nakita ni Laya ang isang kislap ng pangunawa, isang pagkilala na ang babaeng nasa harap niya ay hindi baliw, kundi isang taong sumisigaw sa gitna ng katahimikan. Bumalik si Kian sa kanyang upuan at hinarap ang pamilya de Leon ng may propesyonal na lamig. Ipinaliwanag niya na ang kondisyon ni Laya ay nangangailangan ng masusi at espesyal na pagsubaybay, isang pahayag na tila nagbigay ng pahintulot sa malupit na plano ni na Elvira. Nakita ni Laya ang palitan ng makahulugang ngiti ng kanyang biyenan at asawa na tila nanalo na sila sa kanilang laro. Nang matapos ang pagsusuri at papalabas na ang doktor, kunwaring nahulog ni Kian ang kanyang mamahaling panulat sa sahig. Yumuko siya upang pulutin ito at sa isang mabilis at tila natural na pagkakataon, ang kanyang kamay ay dumampi sa dulo ng bestida ni Laya. May isang maliit at manipis na bagay na marahan niyang isiningit sa gupit ng tela bago siya tuluyang tumayo at nagpaalam ng may formal na paggalang. Nang makaalis ang doktor, nagmamadaling bumalik si Laya sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala sa bawat hakbang. Maingat niyang kinapa ang gupit ng kanyang bestida at naramdaman ang isang maliit na piraso ng papel. Nang buksan niya ito, ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang kumpas ng bagong pag-asa. Magtira ng isang butil ng gamot. Hihintayin kita sa 12:00 ng hating gabi. Ngunit ang munting tagumpay na yon ay tila biglang nanganib nang ang pinto ng kanyang silid ay bumukas nang walang anumang babala. Pumasok si Stella. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at tila may hinahanap na lihim sa bawat sulok ng silid. Ang mapanuyang mamangiti sa mga labi ng babae ay tila isang babala na ang bawat lihim sa bahay na ito ay may katapat na panganib. Ate Laya, parang may hawak ka yata? Ano ba yung itinatago mo sa kamay mo? Ang tanong ni Stella habang unti-unting lumalapit. Ang bawat hakbang nito ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa pag-asa ni Laya. Mabilis na ikinubli ni Laya ang maliit na papel sa loob ng kanyang palad, kasabay ng mabilis na pagpintig ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Pinilit niyang panatilihin ang isang hungkag na ekspresyon sa kanyang mukha, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot na baka ang huling pag-asa niya ay muling makuha ng mga taong nais siyang wasakin. Tumingin siya kay Stella, ang babaeng pumasok sa kanyang buhay bilang isang tagapag-alaga, ngunit ngayon ay hayagang umaangkin sa lahat ng pag-aari niya. Ate Laya, you look so pale. Parang may itinatago ka yata sa kamay mo? Is it a secret? Alam mo namang bawal sa'yo ang may mga iniisip na kung ano-ano. Ang mapanuyang wika ni Stella habang unti-unting lumalapit. Ang bawat hakbang nito ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa hangin sa loob ng silid. Inangat ni Laya ang kanyang kamay, subalit sa halip na ipakita ang papel, dahan-dahan niyang sinabunutan ang sariling buhok at nagsimulang humikbi ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa kunwaring pag-iyak, isang pagpapakita ng kahinaang alam niyang ikasisiya ni Stella. Nakita niya ang pagkawala ng hinala sa mga mata ng babae na pinalitan ng isang nakakasulasok na ngiti ng tagumpay. Sa mga sumunod na oras,
Tila naging isang impyerno ang silid para kay Laya. Sinimula ni Stella ang isang masamang laro ng pagmamanipula. Isinuot nito ang isang malasotlang bestida na dati ay paboritong isuot ni Laya tuwing may mahahalagang okasyon kasama si Rafael. Humahalimuyak sa buong silid ang pabango ni Stella, isang amoy na alam ni Laya na paborito rin ng kanyang asawa. "You know, Rafael loves this scent on me." Sabi niya, mas bagay daw sa akin ang ganitong style kaysa sayo na mukhang laging pagod. Bulong ni Stella habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin ni Laya. Hinaplos din ni Stella ang kanyang sariling tiyan na bahagya ng bumubukol bilang pagpapaalala na hindi lang si Laya ang nagdadala ng buhay na nagmula kay Rafael. Ang bawat salita ay tila laso na dumadaloy sa pandinig ni Laya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang saktan ang babaeng nasa harap niya. Ngunit ang kanyang galit ay isang apoy na kailangang manatiling nakatago sa ilalim ng yelo. Sa huli, kinuha ni Stella ang isang nakakuadrong larawan ng kasal ni Laya at Rafael na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Pinagmasdan nito ang masayang mukha ni Laya sa larawan bago ito sadyang binitiwan sa sahig. Ang marahas na pagbagsak ng salamin ay lumikha ng mga maliliit na piraso ng kristal na kumalat sa buong silid, na tila sumisimbolo sa pagkawasak ng buhay ni Laya. Dito na nagpasya si Laya na kailangang maging mas matindi ang kanyang pagganap. Nakita niya ang isang maliit na gunting na pangganchilyo sa ibabaw ng kama. Mabilis niya itong dinampot at humarap kay Stella nang may mga matang tila nawala na sa katinuan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok sina Rafael at Doña Elvira na tila kanina pa naghihintay ng ganitong pagkakataon. "Laya, stop it! What are you doing?" Sigaw ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at pandidiri. Sa halip na itarak ang gunting kay Stella, mabilis na pinihit ni Laya ang talim patungo sa sarili niyang palad. Marahas niyang idiniin ang tulis nito sa kanyang balat. Sapat lamang upang dumaloy ang isang manipis na linya ng pulang dugo na pumatak sa kanyang puting damit. Humulagpos ang isang mahaba at matinis na tawa mula sa kanyang mga labi. Isang tunog na, tila nagmumula sa isang kaluluwang tuluyan ng nilamon ng dilim. Ang dugo ay marahang umagos, dumidilig sa kanyang singsing sa kasal na tila isang huling sumpa sa kanilang pagmamahalan. "She's crazy! Rafael, tingnan mo!" Sinubukan niya akong saktan. Pag-arte ni Stella habang nagtatago sa likuran ni Rafael. Hinayaan ni Laya na ilayo siya ng mga gwardiya at muling ikulong sa loob ng kanyang silid habang naririnig niya ang mga plano ni Elvira na kailangan na siyang dalhin sa asilo sa lalong madaling panahon. Dumating ang hating gabi, ang oras kung kailan ang mansyon ay nababalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Tanging ang mahinang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno sa labas ang naririnig. Maingat na lumabas si Laya sa kanyang balkonahe. Ang kanyang katawan ay nakatago sa anino ng mga halaman. Mula sa ibaba, sa madilim na bahagi ng hardin, nakita niya ang isang figura. Si Dr. Kian Cruz. Kinuha ni Laya ang isang piraso ng sinulid mula sa kanyang gansilyo at itinali doon ang isang butil ng pildoras na kulay dilaw. Ang laso na nais nilang ipakain sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sinulid hanggang sa maabot ito ni Kian. Nang makuha ng doktor ang gamot, tumingin ito sa itaas at tumango ng bahagya. Isang hudyat na naintindihan nito ang kanyang mensahe. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang habambuhay na paghihintay habang si Laya ay nananatiling nakatayo sa kadiliman. Iniisip kung ang butil bang yun ng lason ang magsisilbing susi sa kanyang muling pagkabuhay. Lumipas ang 2 araw na tila isang mahabang panaginip na walang katapusan para kay Laya. Nanatili siyang nakahiga, ipinipikit ang kanyang mga mata tuwing may papasok sa silid upang magpanggap na nilalamon na ng antok at kawalan ng malay. Sa ilalim ng kanyang talukap, ang kanyang isipan ay gising na gising.
nagbibilang ng bawat segundo at naghahanda para sa muling pakikipagtuos sa tadhana. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang malapot na usok na sumasakal sa kanya, ngunit alam niyang sa kabila ng bakod, may mga taong hindi siya susukuan. Isang hapon, ang marang pagbukas ng pinto ay nagdala ng pamilyar na halimuyak ng luya at sariwang gulay. Pumasok si Cecilia, ang kanyang kaisa-isang kumare, na may dalang mainit na mangkok ng sopa de pollo. Ang mga gwardiya sa labas ay nag-aalangan, ngunit dahil sa pagiging maingay at mapilit ni Cecilia, hinayaan nila itong makapasok sa loob ng silid. Lumapit ang kaibigan sa kama ni Laya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na mensahe, habang maingat niyang inilalapag ang pagkain sa maliit na lamesa. "Ate, kumain ka na. I made this especially for you. Pampalakas ng katawan para sa inyo ni baby." Ang malakas na wika ni Cecilia para marinig ng mga taong nakikinig sa labas, habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos sa ilalim ng kumot. Sa pagitan ng mga tupi ng makapal na tela, naramdaman ni Laya ang pagdulas ng isang maliit at manipis na bagay, isang bagong telepono at isang nakatuping papel na naglalaman ng ulat medikal mula kay Dr. Kian. Nang lumabas si Cecilia at muling mapag-isa si Laya, mabilis niyang binuksan ang papel sa loob ng banyo, habang ang agos ng tubig mula sa gripo ay nagsisilbing panakip sa anumang kaluskos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang tuhod ay nanghina nang mabasa ang pangalan ng gamot na ipinapakain sa kanya. Haloperidol. Ang ulat ay malinaw at malupit. Ang gamot na yon ay isang antipsychotic na ibinibigay lamang sa mga malalang kaso ng pagkabaliw. At sa taas ng dosis na natatanggap ni Laya, maaari itong magdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang utak at, higit sa lahat, panganib ng depekto sa kanyang dinadalang anak. Ang bawat salita sa papel ay tila isang mariing sampal sa kanyang pagkatao. Napasandal si Laya sa malamig na pader ng banyo. Ang kanyang hininga ay naging maikli at mabilis, habang ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting naging isang matinding pagnanais na mailabas ang katotohanan at makamit ang hustisya. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawang talikuran ng isang ama ang kapakanan ng sarili niyang anak, alang-alang sa kasakiman at pera. Sa gitna ng kanyang pighati, ang maliit na telepono ay nagliwanag, isang tawag mula kay Kian. Sa pamamagitan ng pabulong na boses, ipinaliwanag ng doktor ang lahat. Sinabi niya na dati siyang ang pinagbantaan ng pamilya De Leon tungkol sa kanyang lisensya at ang suporta sa kanyang ospital, kaya napilitan siyang sumunod. Ngunit ang kanyang konsensya bilang manggagamot ay hindi makakatagal na makita si Laya na unti-unting pinapatay sa harap ng kanyang mga mata. Binigyan siya ni Kian ng mga instruksyon kung paano gagamitin ang isang maliit na kamera na lenmang nakuha ni Cecilia upang itanim sa kuta ng kaaway. Nang sumapit ang madaling araw, nang ang buong mansyon ay nababalot ng pinakamalalim na antas ng pagkakaidlip, dahan-dahang lumabas si Laya mula sa kanyang silid. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay naninigas sa takot, ngunit ang imahe ng kanyang sanggol ay nagbibigay sa kanya ng lakas na humakbang. Tahimik niyang tinahak ang madidilim na pasilyo patungo sa opisina ni Rafael. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang katad ay sumalubong sa kanya, isang amoy na sumisimbolo sa malamig na ambisyon ng kanyang asawa. Gamit ang nanginginig na mga daliri, maingat niyang ikinabit ang maliit na kamera sa ilalim ng isang dekorasyong gawa sa kristal na nakapatong sa lamesa ni Rafael. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na paghihintay. Sa gitna ng katahimikan, ang paggalaw ng mga kurtina dahil sa hangin ay tila mga aninong nagnanais na siya ay isuplong. Nang masiguro niyang maayos ang anggulo ng kamera, mabilis siyang tumalikod upang lumabas. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang busol ng pinto, ang dahan-dahang pagpihit nito mula sa labas ay nagpatigil sa pintig ng kanyang puso.
Ang pintuan ay bumukas ng marahan na nagpapapasok ng isang mahabang guhit ng liwanag mula sa pasilyo. Doon ay nakatayo si Rafael. Ang kanyang polo ay gusot at ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa kalasingan. Ang amoy ng alak ay agad na kumalat sa silid, kasabay ng isang nakakapangilabot ng ngiti na dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanyang asawa. "Bakit gising ka pa rito sa dilim, baliw ko?" ang tanong ni Rafael, habang ang kanyang boses ay may halong panunuya at panganib, na tila isang hayop na nakahanap ng bagong mapaglalaruan. Nanatiling nakapako ang mga paa ni Laya sa malamig na sahig ng opisina ni Rafael, habang ang amoy ng alak ay tila isang lason na dahan-dahang lumalason sa hangin sa paligid niya. Ang mapanuyang nangiti sa mga labi ng kanyang asawa ay sadyang idiniin ang bawat salitang binitawan nito, na tila ba ang katinuan ni Laya ay isang laruang maaari nitong tapakan anumang oras. Sa gitna ng dilim, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga mata ni Rafael na puno ng puot at paghamak. "Nasaan ang nanay ko, Rafael? Kailangan ko siyang mahanap." Pabulong na wika ni Laya, habang pilit niyang pinatitigas ang kanyang boses at pinananatiling tila walang pokus ang kanyang mga mata. Ginagamit niya ang huling lakas ng kanyang pag-arte upang lumasap ng pagkakataong makatakas sa sitwasyong yon. Nagpanggap siyang muling dinalaw ng kanyang mga guni-guni, isang may sakit na mambabasa ng sariling anino. Ang tugon ni Rafael ay isang marahas na pagdakma sa braso ni Laya. Wala ang dating lambing, tanging ang matigas at masakit na kapit ng isang lalaking wala nang pakialam sa kanyang asawa. Kinaladkad niya si Laya palabas ng opisina, at ang tunog ng pagpihit ng susi sa pintuan ng kanilang silid ay tila isang pinal na hatol na naghihiwalay kay Laya sa kalayaan. Sa loob ng silid na yon, ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot na dumadagan sa kanyang paghinga. Nang sumapit ang sumunod na umaga, ang sikat ng araw na tumatagos sa mga kurtina ay hindi nagdala ng init, kundi ang malupit na katotohanan ng kanyang kalagayan sa pamamagitan ng maliit na teknolohiyang lihim niyang itinago. Nasaksihan ni Laya sa screen ng kanyang telepono ang mga kaganapan sa opisina ni Rafael. Naroon si Doña Elvira, nakaupo ng tuwid at tila isang reyna ng kadiliman. Pinanood ni Laya kung paano ipaliwanag ni Rafael ang paglipat ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa ilalim ng pangalan nito at ni Stella. Ang mas masakit, narinig niya ang malamig na utos ni Elvira na ihanda na ang mga dokumento para sa ampunan. Balak nilang agawin ng sanggol pagkapanganak at palitawin na si Stella ang tunay na ina habang siya ay mabulok sa loob ng asilo. Ang bawat kataga ay tila patalim na humihiwa sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa kanyang malaking tiyan, pilit na pinapakalma ang sanggol na tila nararamdaman din ang takot ng ina. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad sa tindi ng pagkamuhi at pagkamangha sa antas ng kasamaan ng mga taong itinuring niyang pamilya. Maya-maya pa, pumasok si Rafael sa silid na may dalang mga papeles. Ang kanyang muka ay seryoso at walang bahid ng pagsisisi. Inihagis niya ang mga dokumento sa kama at iniabot ang isang panulat kay Laya. Isang dokumento yon ng ganap na pagsuko, isang power of attorney na magbibigay kay Rafael ng kontrol sa lahat ng desisyong medikal at pinansyal para kay Laya. "Sign this, Laya. It's for your own good. Para maasikaso ka namin ng maayos sa hospital." Ang utos ni Rafael habang ang kanyang mga daliri ay bumaon sa panga ni Laya. Pinipilit itong tumingala sa kanya. Umagos ang mga luha ni Laya, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa matinding pait na kailangang ilabas ng kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ng panulat. Sa bawat guhit ng tinta sa papel, tila binubura rin niya ang huling bakas ng kanyang nakaraan kasama ang lalaking ito. Pinirmahan niya ang dokumento gamit ang isang pekeng pirma na matagal na niyang sinanay, isang huling pain para sa kanilang kasakiman.
Nang makuha ang gusto, iniwan siyang muli ni Rafael na nakakulong, na tila ba ang kanyang silid ay isang libingan na naghihintay na lamang na takpan ng lupa. Ngunit ang tadhana ay may mas malupit pang sorpresa. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mansyon, isang matindi at kakaibang sakit ang biglang gumuhit sa ibaba ng baywang ni Laya. Isang hapdi na tila binibiyak ang kanyang katawan. Napatingin siya sa puting ganang kama at doon niya nakita ang isang mantsa ng dugo na mabilis na kumakalat, tila isang babala ng panganib. Isang buwan pa ang kulang bago ang kanyang takdang araw ng panganganak. Ang bawat kalamnan ni Laya ay nanigas sa tindi ng sakit at takot. Sinubukan niyang gumapang patungo sa pinto. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa sahig sa desperasyon. Nagsimula siyang sumigaw. Hinihingi ang tulong na alam niyang maaaring hindi dumating. Sa labas ng pintong nakakandado, ang tanging naririnig niya ay ang malamig na katahimikan ng mansyon, habang sa loob ng kanyang sinapupunan, ang kanyang anak ay tila nagpupumilit ng kumawala sa isang mundong handa na itong saktan bago pa man ito makakita ng liwanag. Paano niya maililigtas ang kanyang sanggol kung ang mismong katawan niya ay tila sumusuko na at ang tanging pinto patungo sa kaligtasan ay nananatiling sarado at walang pakiramdam sa kanyang pagsusumamo? Ang bawat hiyaw ni Laya ay tila isang pagsusumamo sa mga bingging pader ng kanyang silid. Na tila ba ang bawat hibla ng semento ay walang pakiramdam sa kanyang paghihirap. Namimilipit siya sa tindi ng sakit na tila binibiyak ang kanyang katawan, habang ang tagaktak ng malamig na pawis ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang mantsa ng dugo sa puting ganang kama ay tila isang mapanirang anino na mabilis na kumakalat. Isang babala na ang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan ay nagmamadali nang lumabas sa kabila ng panganib. Ang matunog na pagpihitit ng susi ay naghudyat ng pagpasok ng liwanag mula sa pasilyo, subalit hindi ito ang liwanag ng kaligtasan. Pumasok si Doña Elvira, kasunod si Rafael at si Stella na may dalang mga kagamitang medikal. Sa likuran nila ay si Dr. Kian Cruz na ang muka ay balot ng pag-aalala, subalit hindi makakilos ng malaya dahil sa dalawang malalaking lalaki na nakabantay sa kanyang likuran. Huwag ninyong ilalabas ng bahay iyan. Dito lang siya manganganak. Ayokong magkaroon ng anumang record sa ospital na makakasira sa plano natin. Ang malamig na utos ni Elvira habang nakatingin ng walang kaba sa naghihirap na manugang. Ipinatong ni Kian ang kanyang mga kamay sa balat ni Laya upang suriin ito. At sa isang mabilis na pagkakataon, muli nilang nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tahimik na pangako ng proteksyon ang ibinigay ng doktor. Kahit patila, bilanggo rin siya ng sitwasyon. Ang bawat kontraksyon ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa katinoan ni Laya. Kinagat niya ng mahigpit ang kanyang unan, pilit na pinipigilan ang pagsigaw upang maipon ang huling lakas para sa kanyang anak. Ang hapdi ng bawat sandali ay tila walang katapusan, isang sakripisyo ng isang inang handang ibigay ang sariling buhay para sa kanyang bunga. Pagkalipas ng ilang oras ng matinding pagpupumilit, isang matinis na tinig ng isang bagong silang na sanggol ang bumasag sa lumbay ng silid. Isang lalaki. Sa gitna ng kanyang pagkapagod at panghihina, pilit na iminulat ni Laya ang kanyang mga mata upang masilayan ang kanyang anak. Nais niyang maramdaman ang init ng balat nito. Nais niyang amuyin ang halimuyak ng isang bagong buhay. Ngunit bago pa man niya maabot ang sanggol, mabilis na humarang si Stella. Kinuha ng Querida ang bata. Binalot ito sa isang mamahaling puting kumot at may mapang-uyam na ngiting tumingin kay Laya. Salamat sa pagluwal sa anak ko, Ate Laya. Mula ngayon, ako na ang kikilalanin niyang ina. You can rest now. Ang bulong ni Stella na tila naggagaling sa kailaliman ng impyerno. Humagulgol si Laya, isang tunog ng pagkawasak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang bumangon, sinubukan niyang abutin ang kanyang anak,
ngunit mabilis siyang pinigilan ni Rafael. Hawak ng kanyang asawa ang isang hiringgilya na may lamang likidong magdadala sa kanya sa kadiliman. Ang kurot ng karayom sa kanyang balat ay tila huling kumpas ng pagtataksil ni Rafael. "Sorry, Laya, pero kailangan mo na talagang magpahinga ng matagal." Ang malamig na wika ni Rafael habang dahan-dahang itinuturok ang anesthesia. Habang ang paningin ni Laya ay unti-unting lumalamlam, ang huling imaheng nakita niya ay ang paglayo ni Stella, bit-bit ang kanyang anak. Habang si Doña Elvira ay nakatayo sa tabi ng pinto, tila isang dyablo na nagdiriwang sa tagumpay ng kanyang kasamaan. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, naramdaman ni Laya ang isang mabilis at palihim na pagpisil ni Kian sa kanyang braso at ang pagturok ng isa pang likido sa kanyang kabilang ugat na tila isang huling linya ng buhay sa gitna ng kamatayan. Nawalan ng malay si Laya habang ang tanging naiwang alaala sa kanyang isip ay ang mahinang iyak ng kanyang anak na dahan-dahang naglalaho sa pasilyo. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kawalan at pait. Nagising si Laya sa gitna ng isang malamig at payapang silid, subalit ang katahimikang bumabalot sa kanya ay hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng isang matinding kilabot. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila binalot ng mabibigat na kadena ng panghihina. Nang subukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, naramdaman niya ang magaspang na hapdi ng mga sinturong gawa sa balat na mahigpit na nagtatali sa kanyang mga pulso sa gilid ng kama. Ang bawat pagtatangka niyang kumawala ay nagdudulot lamang ng mas matinding sakit sa kanyang mga sugat na hindi pa lubos na naghihilo mula sa panganganak. Ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang paggising ay ang basang pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang gatas na dapat sana ay para sa kanyang anak ay kusang dumadaloy at bumabasa sa kanyang manipis na damit, isang malupit na paalala ng kawalan. Wala ang init ng katawan ng sanggol sa kanyang tabi. Wala ang amoy ng bagong silang na buhay na dapat ay katuwang ng kanyang bawat hininga. Sa gitna ng dilim, tanging ang sarili niyang mahinang hikbi ang naririnig. Isang tunog ng isang inang ninakawan ng pinakamahalagang bahagi ng kanyang kaluluwa. Bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag na nagmula sa pasilyo. Kasunod ang anino ni na Doña Elvira at Rafael. Ang kanilang mga yapak sa sahig ay tila mga hudyat ng paparating na hatol. Inihagis ni Rafael ang isang puting bestida sa paanan ng kama habang ang kanyang mukha ay walang bakas ng habag. Sinabi nito na ngayon ang araw ng piging para sa unang buwan ni Rafa Jr., ang pangalang ibinigay nila sa anak ni Laya na ngayon ay tinatawag ng ina si Stella. Ayon sa kanila, pagkatapos ng selebrasyon ay diretso na si Laya sa isang liblib na pasilidad para sa mga may malalang karamdaman sa isip upang hindi na ito makagulo pa. Nanatiling nakatulala si Laya, ang kanyang mga mata ay walang buhay at tila nakatitig sa kawalan. Hinayaan niyang maniwala ang mga ito na ang huling turok ng gamot ay tuluyan ng pumatay sa kanyang diwa. Nang lumapit si Elvira upang hawakan ang kanyang buhok, hindi kumibo si Laya, tila isang manikang gawa sa porselana na nawalan na ng pakiramdam. Ang sadyang paglalawe at ang dahan-dahang paggalaw ng kanyang ulo ay sapat na upang kumbinsihin ang mga halimaw na sila ay nagtagumpay na sa kanilang maitim na balak. Pumasok si Dr. Kian Cruz sa silid sa ilalim ng mapanuring mata ng mga gwardiya. Lumapit siya kay Laya upang kunwari ay suriin ang mga tali nito. Sa ilalim ng makapal na kumot, naramdaman ni Laya ang mabilis at bihasang paggalaw ng mga daliri ng doktor. Gamit ang isang maliit na kagamitan, dahan-dahang pinutol ni Kian ang kalahati ng kapal ng mga leather straps, sapat na upang mukhang buo pa rin ang mga ito, ngunit madali nang mapigtas sa isang malakas na hatak. Ibinulong ni Kian sa kanyang pandinig na nasa tamang posisyon na si Cecilia at kailangan na lamang niyang hintayin ang hudyat. Dumating ang oras ng pagbibihis. Sa tulong ng dalawang katulong,
Inayusan si Laya na tila isang palamuti para sa okasyon. Pinunasan ang kanyang mukha, nilagyan ng kolorete ang kanyang mga labi, at isinuot ang puting bestida na tila isang damit pangkasal na naging damit pampunarya. Sa harap ng malaking salamin, sandaling nagtagpo ang tingin ni Laya at ng kanyang sariling refleksyon. Sa loob ng isang maikling saglit, ang anyo ng isang baliw at wasak na babae ay naglaho, pinalitan ng isang matalas at malamig na kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng isang lobong naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakmal. Dahan-dahang inakay si Laya pababa ng malaking hagdanan ng mansyon. Mula sa itaas, tanaw niya ang malawak na bulwagan na puno ng mga taong kabilang sa alta sosyedad, mga mamamahayag, at ang mga kaibigan ni Elvira. Ang bawat tawanan at tunog ng mga basong nagtatama sa isa't isa ay tila mga insulto sa kanyang pagkatao. Nakita niya si Stella sa gitna ng bulwagan, suot ang isang marangyang gown, habang buong pagmamalaking karga ang kanyang anak. Ang sanggol ay payapang natutulog. Walang kamalay-malay na ang babaeng yumayakap sa kanya ay ang ahas na nagnanais pumatay sa kanyang tunay na ina. Nang marating nila ang bulto ng mga bisita, ang lahat ay tumahimik. Ang tingin ng lahat ay nakatuon sa puting figura ni Laya na tila isang multong naglalakad sa gitna ng buhay. Inalalayan siya ni Rafael patungo sa entablado kung saan nakatayo ang isang mikropono. Ang plano ni Elvira ay ipakita sa lahat ang kalagayan ng kanyang asawa upang bigyang matwid ang pagpapadala rito sa asilo at ang pagkilala kay Stella bilang bagong tagapangalaga ng bata. Subalit habang nararamdaman ni Laya ang init ng mga ilaw sa kanyang mukha, naramdaman din niya ang dahan-dahang pagluwag ng mga tahi sa kanyang kalooban. Bago pa man makapagsalita si Rafael, mabilis na kumilos ang mga kamay ni Laya. Sa isang malakas na hatak, napigtas ang mga sinturong sadyang pinahina ni Kian. Humakbang siya ng pasulong, direkta sa harap ng mikropono, at ang tunog ng pag-ugong ng kagamitang elektroniko ay pumuno sa buong silid na tila isang hiyaw ng pagsilang ng isang bagong pagkatao. Tinitigan niya ang kanyang mga kaaway nang may matuwid at matalinong paningin. Isang tinging nagpatahimik sa buong mundo at nagpabilid sa pintig ng puso ng bawat taong naroroon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, lahat ng lason, at lahat ng pighati ay nagtipon upang maging isang sandata ng katotohanan. Ang matinis na alingawngaw ng mikropono ay unting naglaho, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay nagpipigil ng hininga. Tumayo ng tuwid si Laya. Ang kanyang mga balikat na dati ay nakayuko sa bigat ng dusa, ay ngayon ay nakadirekta ng may dangal. Ang kanyang mga mata, na sadyang pinalamlam ng mga laso ng pamilya De Leon, ay ngayon ay nagniningning sa talino at determinasyon. Wala na ang bakas ng isang babaeng nawawala sa katinoan. Ang nasa harap ng lahat ay isang inang handang sunugin ang buong mundo para sa katarungan. Ako si Laya De Leon, ang asawa ni Rafael, at ang tunay na ina ng sanggol na hawak ng babaeng iyan. Ang simula ni Laya. Ang kanyang tinig ay kasing linaw ng kristal, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang bulwagan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elvira, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding takot at galit. Kunin niyo ang baliw na yan. Rafael, bakit nakatayo ka lang dyan? Put a stop to this nonsense. Ang sigaw ng matanda, ngunit ang kanyang utos ay hindi nasunod. Ang marahas na pagbukas ng malaking pinto ng mansyon ay naghudyat ng pagdating ng mga awtoridad. Sa pangunguna ni Cecilia, ang mga pulis ay mabilis na pinalibutan ang mga labasan. Tinitiyak na walang sinuman ang makakatakas sa oras ng paghuhukom. Ang bawat yapak ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila mga hudyat ng pagbagsak ng kaharian ng mga De Leon.
Hindi hinayaan ni Laya na makapagsalita pa si Rafael. Pinindot niya ang isang maliit na kagamitan sa kanyang kamay at sa malaking screen sa likuran ng entablado, bumitaw ang isang katotohanang matagal nang itinago sa dilim. Ang video mula sa kamera na itinanim ni Laya ay nagsimulang tumakbo. Malinaw na nakita ng lahat ang paglalambingan ni Rafael at Stella sa loob mismo ng opisina. Narinig ang kanilang malakas na tawanan habang pinag-uusapan ang pagpapadala kay Laya sa asilo at ang planong agawin ng sanggol upang ituring na anak ni Stella. Ang mga bulong ng mga bisita ay tila isang malakas na agos ng tubig na dahan-dahang lumulunod sa pagkatao ni Rafael. Ang mga funyang kabilang sa amigas ni Doña Elvira ay mabilis na lumayo. Ang kanilang mga muka ay puno ng pandidiri at paghusga. Ang bawat sulyap na dati ay puno ng paghanga sa pamilya De Leon ay napalitan ng puot. Deepfake iyan! Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng nakikita nyo. Ang desperadong hiyaw ni Rafael habang sinubukang sugurin si Laya sa entablado. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kanyang asawa, isang matikas na figura ang humarang sa kanya. Si Dr. Kian Cruz ay tumayo sa pagitan nila. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato habang itinutulak niya palayo si Rafael. Inilabas ni Kian ang isang makapal na folder, ang opisyal na ulat medikal. Ang pasyenteng ito ay hindi kailanman naging baliw. Siya ay biktima ng sistematikong pagpapainom ng haloperidol, isang gamot na ginagamit upang sirain ang katinoan ng isang tao. Narito ang lahat ng ebidensya ng pagbili ng mga bawal na gamot na ito sa ilalim ng pangalan ni Doña Elvira. Ang deklara ng doktor na nagpatahimik muli sa buong silid. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Laya si Stella na dahan-dahang umaatras patungo sa gilid ng entablado, mahigpit na karga ang sanggol. Ang takot sa mga mata ng Querida ay biglang napalitan ng isang desperado at mapanganib na kislap. Sa isang marahas na paggalaw, dumampot si Stella ng isang maliit at matalim na panungkit ng prutas mula sa lamesa ng mga pagkain. Huwag kayong lalapit. Isang hakbang niyo pa at sisiguraduhin kong hindi na magigising ang batang ito. Ang nanggagalaiting sigaw ni Stella habang idinidikit ang dulo ng patalim sa manipis at malambot na leeg ng sanggol. Napatigil ang lahat. Ang hininga ni Laya ay tila naputol. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa tindi ng kaba. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lamang sa maliit na buhay na nasa bingit ng panganib. Ang iyak ng sanggol ay nagsimulang umalingaw-ngaw, isang tunog ng kawalang malay na tila humihiwa sa kaluluwa ng bawat inang naroroon. Sa gitna ng kinang ng mga hiyas at karangyaan ng piging, ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa isang hibla ng galit ng isang babaeng wala nang mawawala. Paano maililigtas ni Laya ang kanyang anak kung ang bawat galaw niya ay maaaring maging mitya ng kamatayan ng kanyang sariling dugo at laman? Ang matinis na alingaw-ngaw ng mikropono ay uent-unting naglaho, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay nagpipigil ng hininga. Tumayo ng tuwid si Laya. Ang kanyang mga balikat na dati ay nakayuko sa bigat ng dusa ay ngayon ay nakadirekta ng may dangal. Ang kanyang mga mata, na sadyang pinalamlam ng mga laso ng pamilya De Leon, ay ngayon ay nagniningning sa talino at determinasyon. Wala na ang bakas ng isang babaeng nawawala sa katinuan. Ang nasa harap ng lahat ay isang inang handang sunugin ang buong mundo para sa katarungan. Ako si Laya De Leon, ang asawa ni Rafael, at ang tunay na ina ng sanggol na nahawak ng babaeng yan, ang simula ni Laya. Ang kanyang tinig ay kasing linaw ng kristal, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang bulwagan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elvira, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding takot at galit. Kunin niyo ang baliw na yan, Rafael! Bakit nakatayo ka lang dyan? Put a stop to this nonsense! Ang sigaw ng matanda, ngunit ang kanyang utos ay hindi nasunod. Ang marahas na pagbukas ng malaking pinto ng mansyon ay naghudyat ng pagdating ng mga awtoridad.
Sa pangunguna ni Cecilia, ang mga pulis ay mabilis na pinalibutan ang mga labasan, tinitiyak na walang sino man ang makakatakas sa oras ng paghuhukom. Ang bawat yapak ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila mga hudyat ng pagbagsak ng kaharian ng mga De Leon. Hindi hinayaan ni Laya na makapagsalita pa si Rafael. Pinindot niya ang isang maliit na kagamitan sa kanyang kamay at sa malaking screen sa likuran ng entablado, bumitaw ang isang katotohanang matagal nang itinago sa dilim. Ang video mula sa kamera na itinanim ni Laya ay nagsimulang tumakbo. Malinaw na nakita ng lahat ang paglalambingan ni Rafael at Stella sa loob mismo ng opisina. Narinig ang kanilang malakas na tawanan habang pinag-uusapan ang pagpapadala kay Laya sa asilo at ang planong agawin ng sanggol upang ituring na anak ni Stella. Ang mga bulong ng mga bisita ay tila isang malakas na agos ng tubig na dahan-dahang lumulunod sa pagkatao ni Rafael. Ang mga phone niyang kabilang sa amigas ni Doña Elvira ay mabilis na lumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at paghusga. Ang bawat sulyap na dati ay puno ng paghanga sa pamilya De Leon ay napalitan ng puot. Deepfake iyan! Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng nakikita nyo. Ang desperadong hiyaw ni Rafael habang sinubukang sugurin si Laya sa entablado. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kanyang asawa, isang matikas na figura ang humarang sa kanya. Si Dr. Kian Cruz ay tumayo sa pagitan nila. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato habang itinutulak niya palayo si Rafael. Inilabas ni Kian ang isang makapal na folder, ang opisyal na ulat medikal. Ang pasyenteng ito ay hindi kailanman naging baliw. Siya ay biktima ng sistematikong pagpapainom ng haloperidol, isang gamot na ginagamit upang sirain ang katinoan ng isang tao. Narito ang lahat ng ebidensya ng pagbili ng mga bawal na gamot na ito sa ilalim ng pangalan ni Doña Elvira, ang deklara ng doktor na nagpatahimik muli sa buong silid. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Laya si Stella na dahan-dahang umaatras patungo sa gilid ng entablado. Mahigpit na karga ang sanggol. Ang takot sa mga mata ng kerida ay biglang napalitan ng isang desperado at mapanganib na kislap. Sa isang marahas na paggalaw, dumampot si Stella ng isang maliit at matalim na panungkit ng prutas mula sa lamesa ng mga pagkain. Huwag kayong lalapit. Isang hakbang niyo pa at sisiguraduhin kong hindi na magigising ang batang ito. Ang nanggagalaiting sigaw ni Stella habang idinidikit ang dulo ng patalim sa manipis at malambot na leeg ng sanggol. Napatigil ang lahat. Ang hininga ni Laya ay tila naputol. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa tindi ng kaba. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lamang sa maliit na buhay na nasa bingit ng panganib. Ang iyak ng sanggol ay nagsimulang umalingaw-ngaw, isang tunog ng kawalang malay na tila humihiwa sa kaluluwa ng bawat inang naroroon. Sa gitna ng kinang ng mga hiyas at karangyaan ng piging, ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa isang hibla ng galit ng isang babaeng wala nang mawawala. Paano maililigtas ni Laya ang kanyang anak kung ang bawat galaw niya ay maaaring maging mitya ng kamatayan ng kanyang sariling dugo at laman? Ang bawat yapak ng mga awtoridad sa loob ng mansyon ay tila mga hudyat ng pagtatapos ng isang mapagpanggap na kaharian. Nakita ni Laya kung paano iginapos ng malamig na bakal ang mga pulso ni Rafael. Ang kanyang asawa, na dati ay puno ng yabang at kapangyarihan, ay ngayon ay nagmumukhang isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Humahiyaw ang lalaki, tinatawag ang kanyang ina sa gitna ng desperasyon, ngunit tanging ang malamig na katahimikan ng bulwagan ang sumasagot sa kanya. Ang mga matang dati ay puno ng pagmamahal para kay Rafael, ay ngayon ay wala nang mababakas, kundi ang malalim na kawalan ng pakiramdam. Ma, tulungan niyo ako. Laya, please mag-usap tayo. Ang pagmamakaawa ni Rafael habang kinakaladkad siya palabas, ngunit hindi siya tinapunan ng tingin ni Laya. Para sa kanya, ang lalaking ito ay namatay na kasabay ng kanyang pagtitiwala. Habang isinasagawa ang paghahalughog
Naramdaman ni Laya ang isang kakaibang kutob. Alam niyang hindi basta-basta susuko ang kanyang biyenan. Kasama ang ilang mga pulis, tinahak nila ang madidilim at malalamig na pasilyo sa silong ng mansyon. Doon, sa likod ng isang malaking estante ng mga lumang libro, ay natuklasan nila ang isang lihim na pinto. Ang pagpihit ng mekanismo ay nagbukas ng isang daan patungo sa isang tagagong silid na puno ng alikabok at amoy ng lumang pera. Sa loob ng madilim na huling kuta na yon, natagpuan nila si Doña Elvira. Ang reyna ng mansyon ay nakaupo sa sahig, ang kanyang mamahaling bestida ay marumi na, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Nakapaligid sa kanya ang mga tumpok ng pera at mga bareta ng ginto, ang mga kayamanang ninakaw niya mula sa mga pundasyon at mula mismo sa pawis ni Laya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit, tila isang hayop na nasukul sa sulok. Laya na karga ang kanyang anak ay pumasok sa silid at tumayo sa harap ng matanda. Tiningnan niya ang kanyang biyenan mula sa itaas, hindi nang may puot, kundi nang may matinding awa para sa isang kaluluwang na bulag ng kasakiman. Walang utang na loob, lahat ng mayroon ka, galing sa pamilyang ito. Traidor ka! Ang nanginginig na sigaw ni Elvira, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang tumpok ng salapi na tila ba ito ang magliligtas sa kanya mula sa impyerno. Ang utang na loob, Mama, ay binabayaran ng pagmamahal at respeto, hindi ng dugo at katinuan. Ang malamig at rasonableng sagot ni Laya. Ang perang yan, napilit ninyong niyayakap? Iyan ang perang kinuha ninyo sa akin para isalba ang pangalan ninyong matagal ng bulok, tapos na ang pananakot ninyo. Sa tindi ng galit at sa pagkabulgar ng kanyang tunay na anyo sa harap ng batas, biglang napahawak si Elvira sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging maikli at mabilis, at ang kanyang mukha ay namutla ng labis bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Isang atake sa puso ang tila naging huling kumpas ng tadhana. Mabilis siyang dinaluhan ng mga medical team, ngunit kahit sa gitna ng kanyang panghihina, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Laya nang may sumpa. Pinanood ni Laya kung paano ilabas ang kanyang biyenan sa isang stretcher, hindi na bilang isang makapangyarihang matrona, kundi bilang isang bilanggo ng sarili niyang mga pagkakasala. Lumabas si Laya sa silong ng mansyon, bitbit ang kanyang anak, at ang bagong natagpo ang kalayaan. Huminto siya sa gitna ng hardin, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang mga pisngi. Tiningnan niya ang kanyang singsing sa kasal, isang bilog na gintong sumisimbolo sa mga taon ng kanyang pagtitiis at pagpapakababa. Nang walang pag-aalinlangan, hinubad niya ito at inihagis sa gitna ng maruming lupa ng huling kuta ng mga delyon. Isang hakbang pasulong at hindi na siya lilingon pa. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa isang maliit at maliwanag na bahay sa labas ng lungsod, dahan-dahang binubuo ni Laya ang kanyang bagong buhay. Ngunit isang hapon, habang naglalaro ang kanyang anak sa damuhan, isang sulat ang dumating na may selyo ng piitan. Mula ito kay Rafael. Sa loob ng lukot-lukot na papel, bukod sa mga huwad na paghingi ng tawad, ay may isang linyang nagpatigil sa mundo ni Laya. Alam ko ang totoo tungkol sa iyong tunay na mga magulang, Laya. Isang lihim na kahit si Mama ay takot na malaman mo. Puntahan mo ako at sasabihin ko sa iyo ang lahat. Nanlamig ang mga kamay ni Laya habang tinititigan ng sulat. Akala niya ay tapos na ang lahat. Akala niya ay malaya na siya. Ngunit ang munting papel na yon ay tila isang mitya ng isang bagong apoy. Sino nga ba talaga siya? At anong katotohanan ang pilit na ibinabaon ng mga De Leon na handang gamitin ni Rafael upang muli siyang hatakin pabalik sa dilim? Ang bawat hakbang ni Laya sa malamig at amoy kalawang na pasilyo ng piitan ay tila pagbabalik sa isang bahagi ng kanyang buhay na nais na niyang ibaon sa limot. Ang hangin sa loob ay mabigat, may dalang amoy ng lumang semento at basang bakal na tila sumasakal sa kanyang paghinga. Sa bawat pagpihit ng mga kandado, sa bawat pintuang kanyang dinadaanan,
Nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaang hindi kayang ibigay ng anumang pader. Ang kalayaan ng isang pusong hindi na muling magpapaapi. Nang makarating siya sa silid ng dalaw, bumungad sa kanya ang anyo ni Rafael sa likod ng makapal na salamin. Ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa kanyang kakisigan at kapangyarihan ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Gusot ang kanyang suot, namumula ang mga mata, at ang kanyang mga balat ay tila nawalan ng kinang. Nang makita niya si Laya, mabilis siyang sumandal sa salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang teleponong mag-uugnay sa kanilang boses. Laya, salamat at dumating ka. I knew you still care. Ang totoo niyan, pinilit lang ako ni Mama. Everything I did, it was for us. Para sa future natin. Ang simula ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsisisi at desperation. Sinubukan niyang gamitin ang lumang taktika ng pagmamanipula, ang pagbaling ng sisi sa iba, upang makuha ang awa ni Laya. Isang tipid at malamig na ngiti lamang ang itinugon ni Laya. Pinagmasdan niya ang mga labi ni Rafael habang bumibitaw ang mga ito ng kasinungalingan at naramdaman niya ang isang matinding habag, hindi para sa lalaking nasa harap niya, kundi para sa sarili niyang dating bersyon na naging bulag sa pag-ibig. Wala nang galit sa kanyang dibdib, tanging ang isang malawak na karagatan ng kawalan ng pakiramdam. Nandito ako dahil sa sulat mo, Rafael. Ano ang sinasabi mong lihim tungkol sa mga magulang ko? Ang tanong ni Laya, ang kanyang boses ay kalmado at direkta, walang bahid ng emosyon. Inilabas ni Rafael ang isang piraso ng papel, nanlalaki ang mga mata habang ibinubulong ang mga katagang binuo upang muling kontrolin ang isipan ni Laya. Sinabi niya na ang mga magulang ni Laya ay hindi namatay sa aksidente, kundi pinagtaksila ng pamilya De Leon upang makuha ang kanilang mga lupain. Inakala ni Rafael na sa pamamagitan ng galit na ito, muling kakapit sa kanya si Laya upang humingi ng tulong sa paghihiganti. Dahan-dahang kinuha ni Laya ang papel na iniabot ng gwardiya mula sa siwang ng salamin. Tinitigan niya ang bawat letra ng kasamaang nakasulat doon. Pagkatapos, sa harap ng nandidilat na mga mata ni Rafael, dahan-dahan niyang pinunit ang papel sa maliliit na piraso. Ang puting mga hibla ay marahang lumutang pababa sa sahig na tila mga talulot ng bulaklak na nalantana. Hindi ko kailangan ng iyong katotohanan upang makilala ang aking sarili, Rafael. At tungkol sa perang tinalo mo sa ibang bansa, nais kong malaman mo na ang lahat ng iyon ay na-freeze na ng Interpol. Maibabalik na ang lahat sa akin at sa anak ko. Wala ka ng barahan na pwedeng ilatag, ang deklara ni Laya, habang ang bawat salita ay tila isang pinal na hatol. Tumayo si Laya. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang paningin ay nakatuon sa liwanag na nagmumula sa pintuan ng labasan. Hindi na niya pinakinggan ang mga hiyaw ni Rafael, ang marahas na paghampas ng kamay nito sa salamin na hindi naman nakakalikha ng anumang lamat sa kanyang determinasyon. Binitawan niya ang telepono at kasabay nito ay ang pagbitaw sa huling kadenang nag-uugnay sa kanya sa pamilya De Leon. Nang lumabas si Laya sa gate ng piitan, sinalubong siya ng init ng sikat ng araw na tila humahalik sa kanyang balat. Ang hangin sa labas ay sariwa, malayo sa amoy ng selda. Doon, nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan, ay si Dr. Kian Cruz. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at may hawak na isang pumpon ng mga bulaklak na sunflower. Mga bulaklak na palaging nakaharap sa liwanag. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Laya nang makita ang doktor. Lumapit siya rito at sa isang maikling sandali, naramdaman niya ang banayad na pagdampi ng kamay ni Kian sa kanyang siko. Isang simpleng galaw na puno ng respeto at proteksyon. Wala silang sinabing anuman, ngunit sa katahimikang iyon, naramdaman ni Laya ang isang uri ng kilig na hindi nakabatay sa mabulaklak na salita.
kundi sa isang tahimik na pangakong hindi na siya kailanman maglalakad ng mag-isa sa dilim. Sumakay si Laya sa sasakyan, dala ang halimuyak ng mga sunflower at ang pag-asang ang bawat sugat ng nakaraan ay nagsisilbi na lamang na mapapatungo sa isang mas maliwanag na bukas. Ang panibagong tahanan ni Laya ay malayo sa karangyaan at lamig ng mansyon ng mga De Leon. Dito, ang sikat ng araw ay malayang nakakapasok sa malalaking bintana. Nagbibigay ng init sa bawat sulok ng silid na amoy sariwang pintura at bagong labang kurtina. Kasama ang kanyang tapat na kaibigang si Cecilia, sinimulan ni Laya ang isang ritual ng paglilinis, hindi lamang ng alikabok, kundi ng mga alaala ng nakaraang tila isang masamang panaginip. Isang malaking itim na supot ang unti-unting napuno ng mga gamit na nagpapaalala sa kanya ng pait. Ang mga mamahaling damit na isinuot niya upang magmukhang perpektong asawa, ang mga alahas na tila mga kadenang ginto, at ang bawat munting bagay na may bakas ng pangalang De Leon. Itapon na natin lahat ng ito, Ate Laya. You deserve a fresh start. Walang labis, walang kulang. Wika ni Cecilia habang inilalabas ang huling kahon ng mga lumang gamit. Napangiti ng bahagya si Laya, isang nangiting hindi napilit, habang pinagmamasdan ang paglalaho ng kanyang madilim na kahapon sa likod ng truck ng basura. Subalit sa kabila ng liwanag ng umaga, ang gabi ay nananatiling isang hamon. May mga sandaling nagigising si Laya sa gitna ng madaling araw. Ang kanyang balat ay basang-basa ng malamig na pawis at ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Sa kanyang panaginip, nararamdaman pa rin niya ang higpit ng mga leather straps sa kanyang mga pulso at ang malamig na kurot ng hiringgilya ni Rafael. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga kamay ay kusang humahanap sa kanyang tabi. Kinakapa ang kanyang anak upang masigurong hindi ito ninakaw ng mga anino ng gabi. Ang trauma ay tila isang malalim na ukit sa kanyang kaluluwa na hindi kayang burahin ng isang magdamag lamang. Sa mga oras ng kanyang panghihina, naroon si Dr. Kian Cruz, hindi na bilang isang manggagamot na nagbibigay ng reseta, kundi bilang isang kaibigang handang makinig sa bawat hikbi at bawat bugso ng kanyang dusa. Isang hapon, habang sila ay nakaupo sa balkonahe at pinagmamasdan ng dahan-dahang paglubog ng araw, inamin ni Laya ang kanyang pinakamalaking takot. Ang takot na baka hindi na niya muling mahanap ang buong piraso ng kanyang sarili. Laya, ang paghilom ay hindi isang karera. It is a journey. Hayaan mong ang mga sikat ng araw ang unting tumunaw sa yelong nakabalot sa puso mo. Malambing na wika ni Kian. Dahan-dahan nitong inabot ang kamay ni Laya, ang kamay na mayroon pang bahagyang peklat mula sa gunting na ginamit niya upang iligtas ang sariling katinuan. Hinaplos ni Kian ang pilat na yon nang may ganap na pag-iingat. Tila ba bawat haplos ay isang panalangin ng kagalingan. Isang kakaibang init ang dumaloy sa katawan ni Laya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng pagpindot na hindi naghahanap ng kapalit, hindi nagdidikta, at hindi nagnanais na sumupil. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Kian, at doon, sa gitna ng katahimikan ng dapit hapon, hinayaan niyang umagos ang mga luha ng pagpapalaya. Hindi ito luha ng pait para kay Rafael, kundi luha ng pagpapatawad para sa sarili. Pagpapatawad dahil minsan siyang naging mahina. At pagtanggap na siya ay sapat na sa kabila ng kanyang mga sugat. Ang serye ng kanyang mga karanasan ay nagbunga ng isang bagong layunin. Itinatag ni Laya ang Laya Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng emosyonal na pang-aabuso at gaslighting. Nais niyang ang bawat boses na sinubukang patahimikin ng dilim ay makahanap ng sariling liwanag. Sa bawat pulong, sa bawat pagtitipon, nakikita ni Laya ang kanyang sarili sa mga mata ng ibang babae. At sa bawat tulong na kanyang ibinibigay, tila unti ring
Nabubuo ang kanyang sariling pagkatao. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Laya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hindi nakakasalamuha. Ang mga anino ay naroon pa rin, subalit hindi na sila nakakatakot. Alam niyang sa bawat paggising niya, hindi na siya mag-isa. Habang tinititigan ang mga bituin sa labas ng bintana, isang huling tanong ang sumagi sa kanyang isipan. Ngayong nahanap na niya ang katarungan at ang sarili. Handa na ba siyang harapin ang huling kabanata ng kanyang kwento nang walang anumang pait na natitira sa kanyang puso? Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng bulwagan ay tila isang banal na basbas na nagbibigay liwanag sa bagong yugto ng buhay ni Laya. Ngayong araw, ang formal na pagbubukas ng Laya Foundation at ang silid na dati ay puno ng mga mapanuring mata ng alta sosyedad ay ngayon ay puno ng mga kababaihang may bitbit na pag-asa sa kanilang mga ngiti. Nakatayo si Laya sa gitna ng entablado, suot ang isang simpleng asul na bestida na sumisimbolo sa kapayapaan ng kanyang kalooban. Wala na ang kaba, wala na ang panginginig ng mga kamay. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay may dalang bigat ng katotohanan at tamis ng tagumpay. Hindi naging madali ang lalakbayin ko patungo sa liwanag. Ang panimula ni Laya, habang ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw ng may ganap na awtoridad sa buong bulwagan. Minsan akong naniwala na ang katahimikan ay kaligtasan at ang pagtitiis ay bahagi ng pagmamahal. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa pananahimik, kundi sa dahan-dahang pagbuo muli ng sarili mula sa mga pirasong dinurog ng iba. I am Laya, and I am no longer a victim. I am a survivor. Ang malakas na paghampas ng mga palad ng madla ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Isang tunog na tila nagpapalaya sa huling bakas ng mga anino sa kanyang isipan. Sa kabilang dako, malayo sa ningning ng tagumpay ni Laya, ang tadhana ay naglatag ng sarili nitong hustisya. Sa loob ng malamig na rehas ng piitan, si Rafael ay isa na lamang anino ng dati niyang kakisigan. Ang kanyang mga araw ay puno ng pagsisisi at takot, habang ang kanyang mga dating kaibigan ay tila kinalimutan na ang kanyang pangalan. Si Doña Elvira naman ay nananatili sa loob ng isang puting silid ng pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Isang kabalintunaan ng tadhanang siya mismo ang nagbalak para kay Laya. Doon, sa gitna ng kanyang sariling mundo ng ilusyon, patuloy niyang kinakausap ang mga pader tungkol sa yaman at dangal na matagal na niyang winasak. Si Stella, matapos mahuli sa tangkang pandaraya sa ibang bansa, ay mabulok din sa likod ng rehas. Iniwan ng lahat ng karangyaang kanyang pinagpapatay. Matapos ang matagumpay na paglulunsad, lumabas si Laya sa hardin upang huminga ng sariwang hangin. Doon ay sinalubong siya ni Cecilia na ngayon ay tumatayong katuwang niya sa lahat ng adhikain ng pundasyon. Nagyakap ang dalawang magkaibigan ng mahigpit, isang yakap na puno ng pasasalamat at wagas na kapatiran. We did it, Ate Laya. Wala na talagang makakapigil sa atin. Wika ni Cecilia habang pinapahid ang luha ng kagalakan. Nang muling mapag-isa si Laya, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Si Kian ay naglalakad patungo sa kanya. Ang mga mata nito ay nagniningning sa paghanga. Lumapit ang doktor at kinuha ang isang tasang kape upang iabot kay Laya. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagtagpo at ang init na dumaloy sa balat ni Laya ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang banayad na katiyakan. Laya, I think you dropped something. Nakangiting wika ni Kian habang may kinukuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na laruan ng sanggol ang inilabas nito. Naiwan ni Rafa sa sasakyan kanina. Bahagyang natawa si Laya, isang tunog na kasing linaw ng mga kampana sa umaga. Thank you, Kian, para sa lahat, for staying even when it was dark. I told you, I'll be here until the sun comes out.
At tignan mo naman ngayon, napakaliwanag na. Tugon ni Kian. Walang mabulaklak na pangako, walang mabilis na pag-amin. Tanging ang isang tahimik na kasunduan na sila ay maglalakad nang magkasama sa landas ng paghilom. Ang kilig na nararamdaman ni Laya ay hindi na katulad ng sa isang batang mangingibig, kundi ang lalim ng damdamin ng isang babaeng marunong ng pumili ng taong karapat-dapat sa kanyang tiwala. Sa dulo ng hardin, nakita ni Laya ang kanyang anak na si Rafa, na ngayon ay masayang naglalaro sa damuhan. Nang makita siya ng bata, mabilis itong gumapang patungo sa kanya at bumitaw ng isang bago at pamilyar na tunog. Ma, ma. Ang binaliw na salita ng sanggol na tila pinakamagandang awit na narinig ni Laya sa buong buhay niya. Binuhat ni Laya ang kanyang anak at mahigpit itong niyakap. Ang amoy ng sanggol ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa paligid. Tumingala siya sa malawak na asul na langit at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang ganap na kalayaan. Ang bawat sugat, bawat pait, at bawat patak ng luha sa nakaraan ay naging mga hakbang lamang patungo sa sandaling ito. Wala ng lason, wala ng mga tali, wala ng kasinungalingan. Sa gitna ng liwanag ng bagong umaga, natagpuan na ni Laya ang kanyang sariling langit. Isang langit na siya mismo ang nagsumikap na abutin, kasama ang kanyang anak at ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang kuta ng mga De Leon. At sa bawat araw na nagdaan, ang bawat bakas ng sugat sa kaluluwa ni Laya ay hindi na nagnanaknak, kundi naging mga maputlang peklat na lamang ng kanyang katapangan. Ang bawat hampas ng asul na tubig sa pampang ng puting buhangin sa Batangas ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan, naglilinis sa anumang natitirang pait ng nakaraan. Sa malayo, tanaw ni Laya ang kanyang anak na si Rafa, na ngayon ay isang masayahing bata na tumatakbo sa gilid ng dagat, hinahabol ang mga bula na iniiiwan ng bawat alon. Ang tawa ng bata ay tila isang banal na musika na pumupuno sa buong walang laman na bahagi ng kanyang pagkatao. Lumapit si Kian sa kanya. Bit-bit ang isang sombrero at isang baso ng sariwang buko juice. Ang bawat kilos ng lalaki ay nananatiling puno ng respeto at pag-iingat. Isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman naging mapanakal. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang tahimik na pangunawa ang namagitan sa kanila. Hindi na kailangan ng mabulaklak na salita. Sapat na ang init ng palad ni Kian na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat upang ipadama na siya ay ligtas at tunay na minamahal. Sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan, sumagi sa isipan ni Laya ang mga taong minsang sumira sa kanyang katinuan. Nabalitaan niyang si Rafael ay nananatiling bilanggo ng sarili nitong pagsisisi sa loob ng selda, habang si Doña Elvira ay tuluyan ng nilamon ng dilim ng sarili nitong isipan sa loob ng pasilidad. Mayroon bang natitirang galit sa kanyang puso? Napangiti si Laya ng may banayad na pait. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina noon at pinatawad na rin niya ang tadhana sa mga pagsubok na ibinigay nito. Ngunit ang pagpapatawad na yon ay hindi nangangahulugang paglimot sa kanilang mga kasalanan, kundi ang ganap na pagbitaw sa kadena ng puot upang hindi na siya muling maging bilanggo ng kanilang anino. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nanggaling sa paghihiganti, kundi sa pagpili na mabuhay ng malaya at masaya kasama ang kanyang anak. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Laya sa gitna ng bagyo ay ang katotohanang ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Ngunit ang liwanag ng katotohanan ay hinding-hindi kayang ibaon ng anumang lason. Ang bawat inang biktima ng pang-aabuso ay may kapangyarihang bumangon muli. Basta't meron silang tapang na harapin ang sariling takot at ang pag-asang bukas ay may bagong umagang naghihintay.
Ang kanyang buhay ay hindi na isang trahedya, kundi isang kwento ng muling pagsilang at paghilom. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagkukulay kahelang kalangitan, kinuha ni Laya ang kamay ni Kian at sabay silang naglakad patungo sa bata. Ang bawat yapak nila sa basang buhangin ay agad na binubura ng tubig, ngunit ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan at katatagan ay mananatiling nakaukit sa kanilang mga puso habang buhay. Sa ilalim ng malawak na langit, natagpuan na ni Laya ang kanyang tunay na tahanan, isang tahanang walang rehas, walang lason, at puno ng wagas na pag-ibig.